Magandang umaga po sa ating lahat. Painit na ng painit ang panahon. At marami yatang wala po sa ating mga kapatiran. Patuloy po nating panalangin si Ate Ebi at siya'y naway pagalingin ng Panginoon sa kanyang karamdaman. At sa mga kapatiran nating nasa bakasyon, si Kuya Larry ay nasa bakasyon ngayon sa Japan, kasama ng kanyang pamilya. So, pag-pray natin sila, pag-iingat ng Panginoon yung sumakanila. Sa mga kapatid natin din, katulad na sinabi kanina sa pananalangin natin pastoral, mga kapatiran nating nagdaranas ng mga panghihina sa kanilang pananampalataya, patuloy po natin pag-pray. So, isang pagpapala sa Panginoon na tayo po'y makaranas na mag-aral ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng pag-aaral ng serye. Sa pagkakataong ito, pinag-aaralan natin ang aklat ng Unang Korinto, ang liham ni Apostol Pablo para sa church sa Corinth. At tunay nga po na pagpapala sa atin, nakapulutan po natin ito ng napakaraming magagandang katuruan at maraming aral para sa pagpapractice natin ang ating pagsamba sa panahon natin ngayon. Tunay nga na naintindihan natin ang Iglesia ng Panginoon ng unang century ay walang pinagkaiba sa Iglesia ngayon. Ano po? At nakita natin ang mga problema ng church during the first century sa panahon ng mga apostol at katulad ng mga problema ng mga mananampalataya ay ganon din na nararanasan natin sa panahon ngayon. Ang kinaganda nga lamang, yung mga instructions ng pagtuturo ng mga mahalagang aralin ay muling nababalikan natin sa pamamagitan ng pagtuturo ni Apostol Pablo. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po'y aking muling pong babasahin ang mga teksto na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito at buksan niyo po ang inyong mga Biblia para ating sundan. Ito po'y matatagpuan sa 1 Corinthians 11, chapter 11 verses 17 to 34. At babasahin ko po ito sa wikang Pilipino. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring ipagmalaki dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, subalit nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan yan. Kailangan ngang magkakabuklod-buklod kayo upang makilala kung sino-sino sa inyo ang mga tapat. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang baong pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may naglalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Pagmamalaki ko ba kayo dahil sa bagay na yon? Hindi ko gagawin iyon. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-preso yun at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Verse 27. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.
Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo. Iyan at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon-tipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol ng kaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa mga bagay na ayusin pagdating ko riyan, tungkol naman sa ibang mga bagay sa ako na ayusin pagdating ko riyan. Tayo muna po yung saglit manalangin. Aming dakilang Diyos, aming Ama sa langit, patuloy po kami nagpapasalamat sa pagkakataong muli na kami pinagpala mo ng iyong mga salita. Salamat po sa katotohanan ng aming narinig. Ang mga salita mo, Panginoon, na pinagmumulan ng buhay, na siya nagpapanatili po sa amin. Dalangin namin sa mga oras ito, kayo po magbukas ng aming mga isipan. Bigyan mo po kami ng pangunawa. Tunay nga na makita po namin ang kapangyarihan ng mga salitang ito, patuloy po naming mai-apply sa aming mga pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan lamang ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen at amen. Ngayong umaga ay masasaksihan natin ang pangalawang problema ng Iglesia sa Corinto. Noong nakaraang linggo ay nakita natin at tinuruan tayo ng mga salita ng Diyos ni Apostol Pablo patungkol kung ano ba ang tamang pananamit sa church. At ang issue po sa pananamit ay tungkol sa pagsusuot ng belo. Ano po? Na siya nating napag-aralan na ang belo ay isinusuot ng babae upang ipahayag ang pagpapasakop niya sa kanyang asawang lalaki. Na isang tradisyon na itinuro ni Apostol Pablo sa church sa Corinth. Ang lahat sa kanila sa araw ng pagsamba ay nagsusuot ng belo para ipahayag ang kanilang pagpapasakop sa kanilang asawang lalaki. At napag-aralan natin na ang pagsusuot ng belo ay isang bagay na iniutos at ipinagawa ni Paul sa church sa Corinth noon na hindi na sinusunod ng church ngayon. May mga church na nagsusuot pa rin ng belo, pero meron namang hindi na. So atin lamang nililinaw na mahalaga ang mga katuruang ito upang makita nating mabuti paano ba ang ating gagawin sa panahon na ito. Tayo ba ay makakasunod sa sinasabi? Ang hindi pa pagsunod sa pagsusuot ng belo ay kasalanan? Of course, hindi. Nakita po natin na ito ay matter of principle. Ano po? Katulad na pagbabayad o pagkakaloob ng ating tithes, wala na pong tithings ngayon, pero as a matter of principle, ito po ay ating ipinagkakaloob. Amen po ba? Naiintindihan po natin? So, ngayon, ito po ang unang problema sa kanila. Alam natin na mga taga-Korinto ay pinagpala ng Diyos ng karunungan. Kaya naman sa sobrang karunungan, nagkakaroon ng maraming error sa kanilang practices. Ano po? At ngayon, ito pong tatalakayin ni Paul, ang napaka-pangalawa sa problema na kinakaharap nitong mga taga-Korinto, lalo na sa pagpapatupad ng banal na hapunan. Lahat tayo alam natin kung ano ang banal na hapunan. Alam natin ang kahalagahan ng pagsunod sa banal o pagiging bahagi ng banal na hapunan. Walang iglesia ng Panginoon ang hindi nagsasagawa ng banal na hapunan. Kaya naman, napakahalaga sa ating pag-aaral ngayon na maunawaan natin ano ba ang ibig sabihin ng banal na hapunan. Ano ang layunin nito sa atin?
Bakit kailangan natin itong i-observe? Bakit kailangan natin itong isagawa ng naaayon sa salita ng Diyos kung paano dapat natin isagawa ito? Kaya naman, kung titingnan po natin, una pa lamang, sinabi ni Paul, na nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. Ang pagpapangkat-pangkat pong ito ay hindi yung hindi yung katulad ng issue nung una, no po. Ng Korinto, binanggit ang pagkakaroon ng pagkakapangkat-pangkat sa loob ng church. Meron kay Pablo, meron kay Apollo, hindi po ito tungkol doon. Ang bagay na sinasabi rito ay tungkol kung paano po sila nakikibahagi sa banal na hapunan. Sa pagpapatupad nila ng banal na hapunan, ang ibig sabihin, meron pong pagpapangkat-pangkat, merong pagbabahagi. At ano po ang tinutukoy ay kung paano po nila ito isinasagawa. Gusto ko lamang pong maunawaan natin na kung paano po natin isineselebrate ang banal na hapunan ngayon ay hindi po kapareho ng kanilang pagsasagawa nito noong unang century. Sa atin po ay napakahalaga ng banal na hapunan. Isa sa distinction ng church ay isang tunay na iglesia ng Panginoon ay kasama ang napakahalagang pagsasagawa at tamang pagsasagawa ng banal na hapunan. Una ay ang pangangaral ng mabuting balita o ng salita. Pangalawa ay ang pagsasakatuparan ng banal na hapunan at ang pangatlo ay ang pagdidisiplina. Tatlong mahalagang bagay na dapat nating lubos na naunawaan. At dito nga, sinasabi ni Paul, hindi yata ninyo nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng banal na hapunan. Sapagkat kung naunawaan nyo, hindi kayo dapat magkaroon ng pagtitipon, pagkakabuklod-buklod. Noong panahon na yon, ang banal na hapunan po ay hindi sa pamamagitan ng ostya na katulad na ginagawa natin dito, binibigyan natin sila isa-isa at umiinom ng alak. No po. Noon, ang banal na hapunan ay talagang hapunan, talagang pagkain, talagang meal. Tandaan po natin na ang iglesia noon sa Corinto ay wala pong church na katulad na ito. At na pag-aralan natin na ang mananampalataya ng panahon na yon ay napakarami. Wala pong lugar na po pwedeng mag-cater sa kanila sa ganoong dami. Ano po? Kaya naman sa kanilang pagtitipon, isang napakahalagang bagay ang pag-usapan ang lugar ng araw ng ang lugar na kung saan sila ay sasamba. Sapagkat kailangan nila ang malaking espasyo. At sa pagtitipon, palaging iniuutos na magkakaroon ng banal na hapunan. So, paano nila yun isinasagawa? Kaya naman, at kung titingnan natin ng mga panahon na yon, ang mga mananampalataya ay hindi lamang mga mahihirap, kundi marami rin ang mga mayayaman. Ano po? Maraming mga mayayamang mga mananampalataya at pinagagamit nila yung kanilang tahanan para doon gawin ang pagsamba. Sapagkat hindi naman lahat ng miyembro ay mayaman. Doon sa mga pinagpala ng Panginoon ng kayamanan, mayroong malalaking bahay, marami silang kwarto, ginagamit po nila yon. Pero ganun pa man, hindi pa rin po sapat. Ang tanong, paano ba sila magtitipon-tipon kapag banal na hapunan? So meron po silang tradisyon. Katulad ng ginagawa ni Paul nung una, nasabi sa atin nung isang sermon, na yung tradisyon ng pagsusuot ng belo ay nagpapasalamat si Paul sa kanila dahil yung tradisyon pinapatupad pa nila hanggang ngayon. Ano po? Sa panahon na isinulat at sinulat ito kay Paul. Pero ngayon, hindi nalulugod si Paul sa kanilang ginagawa sa banal na hapunan. Bakit? Sapagkat dahil nga iyon ay pag-aari ng mayaman, tuwing sila magdaraos ng banal na hapunan, nagkakwarto-kwarto sila. Ano po? Kanya-kanyang kwarto kasi hindi naman makikater lahat. Ngayon, sa pagsasagawa, may kanya-kanyang baon. Yun ang sabi. Ano po? May mga inandang pagkain, may kanya-kanyang baon, katulad ng ginagawa po natin. At kapag sa pagdaraos nila ng banal na hapunan, gagawin po nila ito. Gagawin po nila yan ng sabay-sabay. Kaya nga lamang, meron pong favoritism pagdating sa pagsasagawa ng banal na hapunan. Yung mga mayayaman ay nasa mga mas maayos na lugar.
mas masasarap ang pagkain, of course. At yun namang mga mahihirap ay napag-iiwanan. At ang sabi nga sa teksto, malimit, nauubusan. Sapagkat noong mga panahon na yon, marami rin naman talaga ring hindi nakakarating sa oras dahil naman nagtatrabaho. At kaya naman, hindi sila nagkakasabay-sabay. Pero ganun pa man, sila ay bahagi ng church, kailangan nilang tumanggap ng banal na hapunan at doon po nagkakaproblema. Nagkaroon ng tradisyon at ang mga tao ay inabuso ito, ang mga miyembro. So, imbis na gawing pagkakaisa, ginawang pagkakapangkat-pangkat. Merong kumakain ng masarap, may kumakain ng di masarap. Merong kumakain sa oras, merong nalilate. So, ito po ang problema. Pero pansinin po natin, ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 19, kailangan nga magkakabuklod-buklod kayo upang makilala kung sino-sino sa inyo ang tapat. So may maganda rin palang purpose, may maganda rin layunin na ang pagkakaroon ng pagkakabuklod sa iglesia. May maganda ring layunin o may maganda ring benepisyo kapag merong mga bagay na pagkakabahagi sa church, lalo na sa ganitong mahalagang katuruan. Of course, nung panahon na yon, mahalaga yung mga bagay na kanilang pinagbabahagi. Unang-una, mga salita ng Diyos, doktrina, ito yung practice. Wala pong kwenta yung ginagawa natin ngayon. Sa mga iglesia ngayon, nagkakabahagi dahil lamang sa kortina. O ano, kortina sa church, meron ng alitan. May gusto red, may gusto green. Pero nung panahon yun, yung mga mahalagang usapin, doon sila nagkakabahagi. Pero ganun pa man, ang sabi nga ni Paul, at kanyang napuna sa kanyang liham, sabi niya, may magandang bagay na idinudulot ang inyong pagkakapangkat-pangkat. At napagtanto natin sa scripture, sa pagsusulat ng salita ng Diyos sa mga sinulat, at sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, at sa kasaysayan ng iglesia, napakaraming paghihiwalay pero nauwi sa maganda. Tama po ba? Nung lumabas yung Arianism, nung panahon ng 4th century, tungkol to sa pag-question sa tunay na nature ng ating Panginoong Jesucristo, di ba doon napilitan ng church na talagang pag-aralang mabuti kung ano nga ba ang nature ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging Diyos at pagiging tao. Ano po? Kaya naman nakita po natin yung mga credo natin. From Apostle Creed, nagkaroon ng Nicene Creed, nagkaroon ng Athanasian Creed. Nakita natin, through the history, ina-update nila yung ating credo para lubos na maging malinaw kung ano nga ba ang nature ng ating Panginoong Jesucristo. At ayon sa ating kasaysayan, hindi mangyayari yon kung hindi nagkaroon ng mga ganitong pagkakaiba-iba sa mga paniniwala. Hindi po ba? At pagdating nga ng 16th century, yung tinatawag nating indulgence controversy, na kung saan ang Roman Catholic ay ipinakilala yung indulhensya at dito isinilang ang Reformation. Tama po ba? At dito isinilang ang mga reformadong iglesia na kung saan kanilang tinutulan ang paggamit ito at kanilang muling pinag-aralan at ipinangaral sa tao ang justification by faith alone. Na siya nagsasabi na ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Sapagkat ang indulhensya ay nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. At ang tinuturo ng Biblia ay hindi iyon, sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at pananampalataya ang instrumento. Kaya nga, justification by faith alone ang siyang naging battle cry ng mga reformers noong 16th century. At kung hindi lumabas itong indulgence, di ba, dapat ngayon Romano-Katoliko pa rin tayo kung wala nang ganong katuroan. Pero niloob ng Diyos na magkaroon ng mga argumentong ganito, magkaroon ng mga pagtatalo-talo upang, sabi niya, ihiwalay ang tunay sa hindi tunay. Di ba? Sabi ni Paul, ihiwalay, kailangang magbulkod-bulkod kayo upang makilala kung sino-sino ang tapat.
Of course, sino ang tapat sa salita ng Diyos? At kailan nga lang sa history ng UNIDA, nagkahiwalay-hiwalay uli. Bagamat sinasabi natin na kaya tayo hiwalay ay para sundin ng mabuting balita, bagkat sinasabi nila na ganoon din ang kanila sinasabi. Pero meron naging magandang benepisyo, di ba, sa paghiwa-hiwalay. Tayo ngayon ay nagdiretso sa ating pananampalataya. Pinilit natin, ginagawa natin, pinagsusumikapan na patuloy na matutunan ng salita ng Diyos. Ang ganoon din sila. Sa kanila nga lang paniniwala. So, may magandang benepisyo at naniniwala tayo sinasabi ni Paul. Every time there is an argument sa loob ng church, may magandang benefit. At makikita natin sa divine providence ng Diyos, nangyayari ang mga bagay-bagay, hindi man maganda, na merong mga pag-aaklas o hindi pagkakasundo-sundo, pero sa dakilang layunin ng Diyos, nangyayari ang lahat. Hindi po ba? Para sa kanyang purpose, para sa kanyang layunin. Kung ating mapapansin, ipinaliwanag ni Paul, ano ba ang banal na hapunan? Mga kapatid, dalangin ko na sa ating patuloy na pagsisiyasat patungkol sa katuruan ng banal na hapunan, nawa ay lalo nating lubos pahalagahan ang pakikibahagi sa banal na hapunan. At sa panguna pa lamang, muling sinalita ni Paul kung ano mismo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. The words of institution na muling binago ni Paul, muling inulit ni Paul sa kanila. Gusto kong basahin ulit. At ito'y palagi nating naririnig. Ito mismo ang sinabi ng Panginoon na siya lang uling inulit ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dinampot din niya ang kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Of course, bakit ba natin ginagawa? Meron nagsasabi, kasi inuutos daw. Kaya natin ginagawa. Sa mga ibang relihiyon, ang kanilang pag-aalala sa banal na hapunan ay para lamang alalahanin ang sinabi ng Panginoon. Na kapag ginagawa natin ang banal na hapunan, inaalala natin sa Kanya. Pero sa ayon sa sinasabi ni Paul, ano ba talaga ang highlight ng banal na hapunan? Ano ang sinasabi sa atin ng banal na hapunan? Of course, the Lord's Supper highlight unity and solidarity. Pinakikita nito ang pagkakaisa ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, Christ came to create one body and one church. Kaya ang isang iglesyang itinayo ng Panginoon, makakita nga sila'y sa Panginoong Jesucristo dahil sila'y iisa. At kung paano ito ay pinapahayag sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng banal na hapunan. Nakikiisa tayo kay Kristo sapagkat ang Panginoon at tayo ay isa. Ano po? Ang ating kapatid, ang katabi nyo sa inyong tabi at tayong lahat ay iisa. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang sarili natin sa bawat isa. We are one church. Yun sabi ni Paul. Kaya naman sa iglesia ng Panginoon, katulad sa atin sa Reformed Practice, napakahalaga na kailangan mo munang ipahayag ang iyong pananampalataya, yung iyong profession of faith bago ka maging bahagi ng banal na hapunan. Hindi tayo ginagawa nating exclusive o nagmamalaki tayo sa iba na mas mataas tayo kaysa sa kabila. Bakit itong itinuutos na salita ng Diyos? Kailangan ipakita mo na you belong to one body. Isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung makikita po natin, paano ito ginawa? Mula sa isang tinapay, pinaghati-hati sa isa. Tama po ba? Ng banal na hapunan. Mula sa isang tinapay, kanya itong hinati-hati at binigyan sila isa't isa, sa bawat isa. At ang kanilang ininom ay nagmumula rin sa isang kopa. Ito ay pagpapahayag
ng kanilang pagkakaisa. Christ came to create one body, one church in which all was given equal privileges. The use of a single loaf and single cup points to the unity of believers in Christ, a unity that eliminates partiality. Sa Iglesia ng Panginoon, walang mayaman at walang mahirap. Sa Iglesia ng Panginoon, walang mataas, walang mababa. Walang may pinag-aralan, walang mangmang. Sa Iglesia ng Panginoon, lahat pantay-pantay. At iyon ang pinakikita ng Lord's table sa atin. Sa iglesyang ito, lahat pantay-pantay, iisang ulo si Kristo, iisang katawan ang kanyang iglesia. At tayong lahat ay bahagi noon. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Dapat nating maunawaan, errors in Christian practice reflects error in theology. Napakahalaga. Kapag kayo tatayo lamang dyan at tatanggap kayo ng banal na hapunan, nga, at susubuan kayo nang wala naman kayong naiintindihan, hindi niyo po makikita kung ano ang tunay na kahulugan ng banal na hapunan. Ano ba ang pinakakahulugan sa atin ng banal na hapunan? Gusto ko lang kayong tanungin. Every time kayo nagpa-participate ng Lord's Supper, ano ba ang pagkakaunawa natin dito? Ito ba'y ritual lamang? Tayo nakikiisa sapagkat nauunawaan natin kung ano ang pagtubos na ginawa ng Panginoon sa atin. Dapat naiintindihan natin yung doctrine ng atonement. Ano po? Na ang Diyos, nakatawang tao at namatay para tayo tubusin mula sa ating mga kasalanan. Lubos nating naiintindihan na pag tayo narito, nakikiisa tayo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Na without His body, without His blood, hindi po tayo maliligtas. Napakahalaga, naiintindihan po natin yan. Ang mga tunay na mananampalataya, kaya sabi, nahihiwalay sa iba, kasi yung tunay na mananampalataya, naunawaan nila kung bakit sila gumagawa at nagpa-participate sa banal na hapunan. Kinikilala nila ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Binibigyan nila ng importansya na kailangan nila ang bagay na iyon. Sabi nga ni John Calvin, let us bear in mind that it is a secret and wonderful work of the Holy Spirit, which it were criminal to measure by the standard of our understanding. Marami masasabi nating hindi ito naiintindihan. Pero alam niyo po ba, every time na nakikibahagi tayo sa banal na hapunan, may nangyayari sa mga oras na yon. May nangyayari sapagkat kumikilos ang banal na Espiritu. Tandaan natin, sa pamamagitan ng banal na hapunan, nakakita natin ang pagkakaisa natin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, di ba, ang Panginoon, alalahanin natin siya. Alalahanin natin ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ay kasama natin. Di ba? Yun ang pagkakamali ng mga Roman Catholic. Sa kanilang banal na hapunan, sinasabi nila na ang katawan at dugo ay nagiging tunay na katawan at dugo kapag oras na ito'y tinatanggap. Yun po yung mga simbolo lamang. Sa ating paniniwala, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, tunay na nakikisa tayo sa pang-oras na yun sa panahon ng Hesukristo, sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po pumupunta rito ang Panginoong Hesukristo. Tayo po ay dumadako doon sa dakong kabanal-banalan sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naunawaan po natin. Tayo po'y sumasamba sa dakong kabanal-banalan, hindi man natin naiintindihan. Sa panahon ng banal na hapunan, sama-sama po tayo sumasamba, kasama ang ating Panginoon doon sa dakong kabanal-banalan. At ito po'y nangyayari
sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi po tayo pwedeng ihiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Simula ng ating tinanggap siya, palagi po tayo magkasama. Yung ating union hindi pwedeng paghiwalayin. Naintindihan po natin. Pangalawa, the Lord's table proclaims the Lord's death. Yun ang pangalawang pinoproklama ng banal na hapunan. Sabi nga po, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ito ang pagkakamali ng mga taga-Korinto. Hindi nila yung pinapahalagahan. Ang para sa kanila ay hindi pagkakaunawaan. Ano po? Sa banal na hapunan, ang iniisip nila ay ang kanilang mga sarili. Iniisip yung kanilang mga paborito. Yung mga hindi paborito, hinihiwalay nila. Ayan sabi sa atin, alalahanin ang Lord's table, isagawa hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Bakit kaya gagawin natin yun? Bakit every Sunday kailangan naaalala natin ang Panginoon? Actually, sa ibang church, every Sunday may banal na hapunan. Meron dalawang beses sinasagawa ang banal na hapunan. Dalangin ko nga sa church natin, sa pangunguna ng ating mga elder, magkaroon din tayo ng mas malimit na banal na hapunan. Sapagkat gusto natin sa bawat isa sa atin na maranasan talaga din natin ng banal na hapunan. Na maintindihan natin. Sa ating dating church sa Pinanggalingan, isang beses lang sa isang linggo, sa isang buwan natin tinatanggap ng banal na hapunan at doon lang natin binabasa yung ating pananampalataya na sabay-sabay. Pero nakita nga natin, hindi naman natin lubos na nauunawaan. Ito ay nagiging isa lamang ritual na ating sinusunod for the sake ng tradisyon. Pero hindi talaga natin lubos na nauunawaan. The Lord's table is a commemoration of the significance of the atonement. The death of Christ for our salvation reconciles us to God and to one another. Therefore, division by partiality must not occur in the church. Saan daw tayo nire-reconcile? Sa Diyos at kanino? At sa ating mga kapatid. Okay? Nung namatay ang Panginoon, hindi lamang sa akin, kundi din sa inyo. Ano po? At nung tayo iniligtas ng Diyos, the God reconcile us with Christ and with the church. Sa atin, lahat. Kaya naman, sa ganoong setup, sa ganoong pagkaunawa, dapat pag mag-exist ang partiality sa loob ng church? Di ba? Hindi. Dapat ba magkaroon ng pagkabahagi sa loob ng church? Hindi. Kung ang mga mananampalataya naunawaan mo kung bakit ka naririto at bakit pinakikisa sa banal na hapunan, dahil sa pakikisa sa Diyos at pakikisa sa iyong kapwa mananampalataya, hindi magkakaroon ng puwang ang pagbubuklod-buklod at ang favoritism. Naintindihan po natin. Pangatlo, the Lord's table commanded us to examine ourselves. Paano tayo nagtitik ng banal na hapunan? Yan po'y palagi nating pinapaalala. Ano po? Mahalaga na siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Mahalaga na maunawaan nyo ang inyong kalalagayan. Bakit sabi ni Paul, bakit mahalaga? Sapagkat kapag ikaw ay tumanggap ng banal na hapunan at hindi mo sinisiyasat ang sarili mo, ano sabi? Hinahatulan muli ang iyong sarili. Ano po? Ano bang ginawa ng mga taong humatol? Anong taong nagpahirap sa Panginoong Jesucristo? Anong kanilang ginagawa? Yung mga taong sa tingin nila, hindi nila kilala ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Hinahatulan nila ang kanilang sarili. Tama po ba? Yung mga taong hindi naniniwala na ang Panginoon ay namatay sa krus para sa kanila, na hindi nila yung kailangan, yung pagliligtas ng Diyos, may hatol na ang kanilang sarili. Tama po ba?
Tama po ba? Kapag hindi natin inexamine ang ating mga sarili, kapag tumanggap tayo ng banal na hapunan na parang okay lang, nandito ako, may ginawa akong kasalanan, okay lang, nabubuhay ako sa kasalanan, okay lang, tumanggap ako ng banal na hapunan. Hindi mo man na tinitingnan ang sarili mo, ako ba'y nabubuhay sa kasalanan o hindi? Kasi binigyan tayo ng discernment ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Ng Diyos. Dapat naunawaan natin na kung gumagawa nga tayo ng kasalanan, kung ang banal na Espiritu sa atin, naunawaan natin, nabubuhay ba ako sa pagkakasala o hindi? Supposedly dapat, kung anak ako ng Diyos, hindi. Every time na ikaw ay nasa harapan, nakikibahagi sa banal na hapunan, muling dapat nangyayari sa iyo ng pag-examine sa sarili mo. Sapagkat kung hindi, ginadjudge mo muli ang iyong sarili. Pinapahayag mo sa pagkuha ng banal na hapunan, hindi ko kailangan ang Diyos. At iyon ay kasalanan. Kaya nga, may warning, hindi po ba? Sa mga hindi mananampalataya, ano sabi? Huwag mo na kayong tumanggap. Kung di po kayo sigurado na tinanggap nyo nga ang Panginoon bilang inyong tagapagligtas, na si Kristo ay namatay para sa inyong kaligtasan, hindi kayo sigurado, huwag kayong mag-take. Sapagkat hinahatulan lamang ninyo ang inyong sarili. At mga kapatid, we are truly judging ourselves. Gusto ko lang maunawaan natin na tayo dumadalo, nakikibahagi sa banal na hapunan, hindi ang ibig sabihin dahil tayo makasalanan, dahil tayo nagkakasala. Gusto ko lang linawin sa ating lahat, hanggang tayo mamatay, hindi tayo titigil sa pagkakasala. Merong mga paniniwala, katulad natin noong araw, na kapag ako'y nakagawa ng kasalanan, ayokong mag-take ng banal na hapunan. Tama po ba? Nagkasala ako. Ayokong makibahagi sapagkat nagigilty yung aking isipan. Sinasabi ni Apostle Paul na mali ang bagay na yan. Ang banal na hapunan ay hindi para sa mga perpekto. Ang banal na hapunan ay para sa mga makasalanang katulad natin, na kinikilala na kailangan natin iyon. Naintindihan po natin. Mas lalo tayong mahina sa ating pananampalataya, mas lalong dapat tayong mag-take ng banal na hapunan. Sapagkat kinikilala natin, pinoproclaim natin na kailangan natin ng Diyos. Na hindi tayo mabubuhay nang wala siya. Kaya nga sabi ni Paul, marami sa inyo ang may sakit. Marami sa inyo ang mahihina. Yung iba nga nangamatay na. Hindi po ba? Sapagkat naniniwala nga tayo na mayroong ginagawa ang banal na hapunan sa ating mga pananampalataya. Yung ating pagkaunawa ng atonement ay lalong pinayayaman every time na tayo nakikibahagi sa banal na hapunan. Pinatataas nito ang ating pananampalataya. Kaya, napakahalaga. Kaya nang huli, sabi niya, waiting for one another, verse 33 to 34. Sa ating pagsasagawa, sabi niya sa mga taga-Korinto, kapag kayo nagsasagawa ng banal na hapunan, mag-intayan kayo. Anong ibig sabihin na maghintayan kayo? Isa lang naman ang ibig sabihin ni Paul. Sa mga mayayaman, pag kayo nakikibahagi sa banal na hapunan, huwag nyo nang dalhin yung mga matitindi yung pagkain, na kayo rin lang naman nakakain at uubos. Sabi niya, kainin nyo na lang sa bahay ninyo. Diba? Kung ano ang pagkain ng lahat, makibahagi kayo. Kung marami naman kayo pera at gusto niyo pakainin ng lahat, pakainin niyo lahat ng pinakakain ninyo. Pero huwag na mangyayari na may kumakain ng masarap at merong hindi. Kung ang gusto niyo goto, panay goto. Kung ang ulam may kare-kare, lahat kare-kare.
Kaya nga mga kapatid, gusto ko lang ulitin. Bakit tayo sabay-sabay kumakain? Yung iba hanggang ngayon hindi nakikita punto. Yung iba gusto, magpipilit, lalabas ako. Doon ako kakain. Yung iba naman, ewan ko, baka masarap ang ulam, ayaw i-share. Pero ang pagkain, ang sama-samang pagkain ng mananampalataya ay isang pagpapahayag ng ating solidarity. Naintindihan po natin. Ng ating pagkakaisa. Na bawat bagay na meron tayo, inilalagay natin sa habang upang pagsalusaluhan. Ako natutuwa niyan. Hindi ako kumakain ng marami. Kasi ako lang, ang dami ko na naman kakainin. Pero kapag isineshare mo ito sa iba, hindi po ba, masayang kumain. Lalo na po kung ang kasabay mo ay si Ate Risa at saka si Tess. Talagang nakapag-diet ako kasi hindi ako makakain, salita ako ng salita. Pero yun lamang po. The second problem is the division on the Lord's table at dalangin ko na sa ating muling pagbubulay-bulay na pagsasagawa at pakikibahagi sa banal na hapunan, katulad ng pagtuturo ni Paul sa mga taga-Korinto. Maunawaan po natin itong mabuti para hindi po natin sapitin kung anong ginagawa at kasalanan ng mga unang iglesia. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ng aming napag-aralan. Tunay nga na dalangin ko po na patuloy nawa ng mga katotohanan ito ay ingatan mo sa puso ng bawat isang nakarinig. Maging daan to ng aming paglago, maging daan to ng aming pag-iibigan bilang isang iglesia, at maging daan ito ng isang buhay na nagbibigay ng kapurihan sa inyo, na siyang pinakamahalaga sa lahat. Kayo po magpala sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.